So again guys, welcome back to my channel. And for today's video, again, andito tayo sa Andirana Coffee Shop. Okay, so meron tayong soup, dates, and cinnamon. This is my iftar today. And of course, coffee. Tikman muna natin yung soup nila. It's yummy. Yun nga guys, so continuation to ng topic natin yesterday. Ano ba yung mga kalagayan ng mga Filipino dito sa Saudi Arabia despite of the Middle East conflict? As I mentioned, you have nothing to worry about. Lahat ng or yung mga family namin sa Pilipinas, whoever, chill lang because we're very okay here. Everything is normal. You know? So, check natin yung cinnamon nila. Kung gaano kasarap. Let's rate from 1 to 10. Sarap in fairness. Perfection. Sarap. Guys, sobra. Yung cinnamon nila, the best cinnamon ever. Samahan mo pa ng the best coffee. Wala na, uwi na talaga. Yun nga guys, wala naman talaga dito kaming nararamdaman na kahit na ano. So, kayong mga nasa Pilipinas, chill lang kayo dyan. Chicken ako ng soup. The best cinnamon ever, I promise. I'm not joking. Dates. Very nice. Alam mo yung mga Filipino sa Pilipinas na nagrarally because of conflict ng Middle East. Guys, pwede ba? Chill lang kayo. Hindi nyo nga maayos yung problema natin sa Pilipinas eh. Hindi nakikisaw-saw pa kayo sa mga issue ng Middle East. Diba? Ayusin muna natin yung mga bansa natin. Hindi ko alam kung sino kaya nag-uudyok sa mga tao na pupunta sa mga rally para mapag-usapan yung conflict dito sa Middle East, di ba? Pero in reality, hindi naman nila alam kung anong talaga nangyayari dito. Ano mo? Hindi ko maintindihan. Medyo to be honest, masarap din ng soup nila guys. Lahat na yata dito masarap. Yun nga, diba? Yung mga issue dyan sa atin na dapat masolusyonan. Ayun yung bigyan nila ng pansin, diba?
Yung flood control na yun, hindi na natapos yan. Diba? Yung impeachment na yan, kung anik-anik. Ang daming issue sa Pilipinas, grabe, pero hindi ko alam. Hindi na naresolbahan. Parang simula bata ako, yun na yung issue sa Pilipinas, di ba? Corruption, hindi na natapos. Tapos yung kumakasawsaw yung mga Pilipino sa issue sa ibang bansa. Ganun-ganun lang, di ba? So yun nga, sana lang yung issue sa flood control dyan sa atin matapos na. Panagot na yung mga taong nangurakot. Kasi ako mismo, bilang isang OFW, parang ayoko na umuwi. Parang gusto ko dito na ako manahimik sa ibang bansa. Kahit dito na ako mamatay, it's okay. Pero iuwi sa Pilipinas, siguro, to see my family, mga kapatid ko. Kasi wala na rin akong mga magulang. Diba? Hindi ko alam kung sino ba yung tamang presidente para masolusyonan yung mga problema ng bayan. To be honest, hindi rin kasi enough yung term nila 6 years, diba? Hindi enough yun para masolusyonan yung problema ng bayan na matagal na. Daang taon na siguro ang issue na yan. 50 years, 20 years, 30 years, siguro mga ganun. Tapos, solusyonan mo in 6 years? I don't think so. Diba? Ang main issue kasi dyan, corruption eh. Kung tutuusin nga, yung Pilipinas ang may kumpletong mga resources, natural resources, compared sa ibang country. Pero hindi natin maintindihan. Bakit ngayon? Hanggang ngayon, lugmok pa rin tayo sa kahirapan. Parang walang nagbago. Parang lumalala siya actually. Siguro, yung tamang tao na uupo pagkatapos ng administrasyon na to, dapat piliin ng tao yung walang bahid ng korupsyon. Hindi yung dinadaan sa tapang. Kasi hindi mo naman masusolusyonan ang problema ng Pilipinas kahit gano'n kakatapang. Hindi naman yun. Diba? May mga tao kasi naaaliw sila. Natutuwa sila
sa mga tao matatapang, which is okay din naman. Pero kasi, qualification ba yan? Para maging presidente ka? Di ba? Para sa akin, siguro yung the best na presidente para sa akin huwag niyo akong ibabash, guys. Si Pinoy. Feeling ko siya. Pakiramdam ko. Naramdaman ko siya nung estudyante ako. Actually, ang sarap ng cinnamon nila. Promise. Grabe. Perfection. Yun na nga, usapang politika tayo, di ba? Huwag niyo akong ibabash, guys. Hindi naman ako expert sa politika. Sinishare ko lang yung nararamdaman at karanasan ko. Siguro, sa darating na panahon, magkakaroon din tayo ng tamang tao na mamumuno sa Pilipinas, di ba? Sorry, excuse me. Pero sana as soon as possible. Sana sa susunod na panahon. Hindi sa after how many years. Dapat yung susunod kay Marcos is the one who deserve na mag-lead ng Pilipinas. Sana kasi yung mga susunod na Pangulo, hindi dapat pinopolitika yung mga bagay-bagay. Dapat kung ano na simulan ng una, tatapusin. Diba? May follow-up. Hindi porket kalaban sa politika, hindi na itutuloy yung mga proyekto. Dapat hindi ganun. Right? So yun, sabi ko nga, guys, update ko lang kayo ulit. Today is March 7, 6:43 in the evening. We are very okay. Huwag kayong mag-alala, and we are 100% okay in Saudi, and very safe. Nothing. Very normal. Okay? So, I think ngayon lang muna for today. Thank you guys for watching. And don't forget to like, comment, share, and also try to subscribe to my channel. Right? So, yun lang, and I'll see you again next time. Thank you very much. Ingat kayong lahat.